Ang Ebanghelyo ni Juan Kabanata 2. Matapos ang 3 araw, may kasalan sa Kana ng Galilea, at ang ina ni Jesus ay naroon. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naanyayahan sa kasalan. Nang maubos ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Wala silang alak." Sumagot si Jesus, "Babae, ano ang kinalaman niyan sa akin? Ang oras ko ay hindi pa dumarating." Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, "Anumang sabihin niya sa inyo, gawin ninyo." Ngayon mayroon dong 6 na mga banga ng tubig na ginagamit sa seremonya ng paghuhugas ng mga Hudyo, na ang bawat isa ay naglalaman ng may 2 hanggang 3 metrics. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Punuin ninyo ang banga ng tubig." Kaya pinuno nila ang mga ito hanggang labi. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga lingkod, "Kumuha kayo ng kaunti at ibigay sa punong tagapagsilbi." Kaya ginawa nga nila. Tinikman ng punong tagapagsilbi ang tubig na naging alak, ngunit hindi niya alam kung saan ito nanggaling, ngunit alam ito ng mga lingkod na kumuha ng tubig. Pagkatapos ay tinawag niya ang lalaking bagong kasal at sinabi sa kanya, "Ang unang hinahain ng bawat isa ay ang mainam na alak at pagkatapos ay ang murang alak kapag ang mga tao ay lasing na. Ngunit itinira mo ang napakainam na alak hanggang ngayon." Ang himalang ito sa Kana ng Galilea ay ang simula ng mga mahimalang tanda na ginawa ni Jesus. Ipinapahayag ang kanyang kaluwalhatian, kaya ang mga alagad ay nananampalataya sa kanya. Pagkatapos nito, si Jesus, ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga alagad ay pumunta pababa ng Capernaum, at doon nanatili sila ng mga ilang araw. Ngayon malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya si Jesus ay umakyat sa Jerusalem. Natagpuan niya sa templo ang mga nagbebenta ng mga baka, tupa at mga kalapati. Ang mga tagapagpalit ng pera ay naruroon din at nakaupo. Kaya gumawa siya ng isang panghagupit na lubad at pinaalis silang lahat palabas ng templo, pati na ang mga tupa at baka. Itinapon niya ang pera ng tagapagpalit ng salapi at itinaob ang kanilang mga mesa. Sinabi niya sa mga taga-benta ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Tigilan ninyong gawing palengke ang tahanan ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na nasusulat, "Ang sigasig para sa iyong tahanan ay tutupok sa akin." Pagkatapos ay tumugon ang mga may katungkulang Hudyo, sinasabi sa kanya, "Anong tanda ang ipapakita mo sa amin dahil ginagawa mo ang mga bagay na ito?" Sumagot si Jesus, "Wasakin ang templong ito, at sa 3 araw aking itatayo ito." At sinabi ng mga may katungkulang Hudyo, "Umabot ng 46 na taon para magawa ang templong ito, at itatayo mo ito sa 3 araw. Subalit, siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya't pagkatapos noon nang siya ay ibangon mula sa kamatayan, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at sila ay nanalig sa kasulatan at sa pahayag na sinabi ni Jesus. Ngayon nang siya ay nasa Jerusalem, habang pista ng Pasko, marami ang naniwala sa kanyang pangalan, nang nakita nila ang ginawa niyang mapaghimalang tanda. Ngunit walang tiwala si Jesus sa kanila dahil kilala niya lahat ng sangkatauhan. Hindi niya kailangan ng sinuman para magpatutuo sa kanya tungkol sa kung ano ang klase ng mga tao, sapagkat alam niya kung anong nasa sa kanila. Panginoong Hesus, ikaw ang nagpalinggan ng tubig sa alak at naglinis ng bahay ng iyong ama. Baguhin mo ang aming mga puso at gawing mga banal na templo para sa iyong presensya. Tulungan mo kaming igalang ka sa lahat ng aming ginagawa at sinasabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen.